Sa katapusang bahin sa atong buluhaton, sa pagsimba sa Ginoo mga tuta, mga kaigsunas, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pagdalon sa atong beloved ordained preacher Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dalago ng Diyos. Pakpakan po natin ang malakas ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisang manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mabanal. Sa pangalan mo amin, dakilang Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Salamat pong maraming o Diyos, sa dakilang araw na muli na binigay mo sa amin upang kami muli magsamba, magpuri at maglulhati sa iyong dakilat banal na pangalan. Salamat pong marami sa iyong matamis at banal na presensya, o Diyos. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor, salamat sa tagumpay na binibigay mo sa amin. At muli narito kami sa pakikinig sa iyong banal na salita, o Diyos. Misanan pa na pagpalain mo kaming lahat. Misanan po, o Diyos. Alisin niyo po ang mga dilang gawa ng kaaway, mga pag-alilangan, distraction. We command you to cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo ba'y makabalik sa ating mga upuan? At una po tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagdadakila, pagpupuri, pagsamba at paglulhati ay tanging lamang sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At patuloy po tayo nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At patuloy nating inaalala mga gintong aral at turo na ating ginagalang at minamahal na Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon din po sa lahat ng beloved Almeda family. Sa lahat ng ating webcast viewers, sa inyong lahat narito, magandang hapon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. So sa oras na ito, mga minamahal, bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na kami po ay nakabisita sa ating main church sa Dakong Manila last Sunday. Amen. Talaga pong napakasarap ang mga Kristiyano ay sama-sama magpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. At nabisita ko rin po yung aking mga loved ones, yung aking kapatid na may nagkaroon ng karamdaman na sinabi ng doktor na 8 to 10% na lang siyang mabuhay. Chance ang mabuhay. Minamahal, subalit ngayon po napakalakas. Bumalik na sa kanyang trabaho. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang mapupuri natin ng Diyos sa kanyang gawa. Amen. Nakita ko yung kanyang kalagayan. Ipinakita niya yung kanyang mga pictures, mga minamahal. Nung siya may sakit, talagang mga minamahal, talagang walang chance ang mabuhay yung aking brother. Sapagkat nga po, nagkaroon po siya ng karamdaman sa atay. Mga minamahal, at ito po ay naglumobo yung capsule. Tumubo sa kanyang atay at 2 litro ang laman. Mga minamahal, gano'ng katindi, mga kapatid. Kaya ngayon, doktor, mga minamahal, sabi niya, 8 to 10% na lang siyang mabuhay. Sabalit, meron tayong Diyos na nagpapagaling lahat ng karamdaman. Amen. At ngayon po, mga minamahal, siya dumalo na sa ating gawain. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Na-bless po ko, mga minamahal, sa testimony ng ating beloved brother, Anthony Campos, mga minamahal, sa patutuo ng kanyang anak. Amen. Na nanaginip yung kanyang anak na ang sabi, mayroong babae sa church, ang sabi, huwag kayong lumingon. Amen. At nang maalala niya, sino yung babae na yon? At sumagi sa kanyang isipan, baka yun ang ating beloved Honorable Pastor Lina C. Almeda. At nung ipakita yung picture, sabi ng bata, yan nga, siya ang babae na nagsabi, huwag tayong lumingon. Everybody say amen. So mga minamahal, ang ating topic ngayon, mga minamahal, kukunin natin po yung Genesis chapter 19. Genesis chapter 19, mga minamahal, verses 17 and 26. From the book of Genesis chapter 19, verses 17 and 26. Basahin ko po sa English, isunod natin ang Tagalog. Sabi po ng banal ng kasulatan, mga minamahal, from the book of Genesis, chapter 19, verse 17 and 26. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life. Look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Verse 26.
But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Kindly. Genesis, Kabanatang 19, ang talata 17, lukso sa 26. At nangyari na nang sila'y mailawas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuan sa buong kapatakan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw'y mamatay. Talatang 26, darapat ang asawa ni Lot ay tumingon sa likuran ni Lot at naging aliging asin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So hindi po pala anak, wife diyan po na, yung wife daw po pala ng ating beloved pa Anthony. So purihin natin mahal na Panginoon ang ating topic ngayon, sabi ng banal na kasulatan. Ito pong sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa panahon ni Abraham, nang ang sabi ng Diyos, nakita ng Diyos ang kasamaan doon sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Sodom at Gomorrah, mga minamahal, ito'y napakalaking syudad at napakaraming tao doon. Subalit yung mga tao roon, mga minamahal, meron silang tinatawag nga homosexuality at saka yung lesbian passion. Yung pong mga babae doon, mga tomboy, mga bakla, masama ang kanilang ugali, mga minamahal. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kunya, nang sabihan ng Diyos si Abraham, nakita ng Diyos na masama ang lugar ng Sodom at Gomorrah. Mga minamahal, at sabi ng Diyos, dilipulin niya ang buong siyudad, kasama lahat ng tao, lahat ng nabubuhay doon, maging mga hayop. Subalit si Abraham ay nanalangin sa Diyos. Ibig sabihin, sabi niya, tumawa ni Hangyo. Ang sabi niya, kung meron bang 50 na tao doon na matutuwid, lilipulin mo ba ang buong lugar ng Sodom at Gomorrah? Isasa mo bang lilipulin ang masama kasama ng mga matutuwid? Malayo nawa sa iyan, sabi niya. So ang sabi ng Diyos, dahil sa 50, hindi tutuloy ang salot, pagsunog sa buong syudad. Sumalit, mga minamahal, siguro sa isip-isip ni Abraham, napakarami ng 50. Kung hindi uabot ng 50, 40, patuloy mo bang isusalutin, susunugin ng Sodom at Gomorrah? Ang sabi ng Diyos, dahil sa 40, hindi matuloy. Tuloy-tuloy ang bargain, 30, 20, hanggang 10. Ang sabi ni Abraham, kung 10, ang sabi ng Diyos, dahil 10, hindi lilipulin. Subalit, mga minamahal, sa loob ng syudad, walang 10 na matuwid. Napakasama ng ugali ng mga tao roon, at ang kinasuklaman ng Diyos, yung homosexuality, lesbian passion. Mga minamahal, karumal-dumal sa harap ng Diyos. Bakit? Dahil nang iutusan ng Diyos yung mga anghel para puntahan sila Lot, nang makita ng mga tao roon, napakagwapo ng mga anghel, napakagwapo ng mga anghel, sila'y nagkaisa. Napakarami nila pumunta sa bahay ni Lot, at ang sabi nila kay Lot, Lot, palabasin mo ang iyong bisita. Ibig sabihin, gagawan sila ng masama. Ang sabi ni Lot, mga Ginoo, meron akong 2 anak na babae na mga birhen. Ibibigay ko sila sa inyo. Huwag nyo lamang pakialaman yung aking bisita nasa silong ng aking bahay. Ang sabi ng mga tao roon, huwag kang makialam, Lot. Sino ka para pangaralan kami? Sino ka parang pangimasukan kami? Ganon kasama. So ibig sabihin talagang mga magwapo, yung mga anghel siguro, mga minamahal, kaya yung mga tao doon nagkaisa, nakakita ng mga gwapo, mga minamahal, sabi lang, pasukin natin. Pilit si Lot umarang sa pintuan, sumalit siya po ang mga minamahal ay sinipa at bubuksan nila yung pinto. Ang sabi ng banal na kasulatan, nung gano'n ang pangyayari, lumabas yung anghel, binuksan yung pinto. Lahat ng tao doon nabulag, mga minamahal. At ang sabi niya kay Lot, Lot, tumakas kayo. Umalis kayo sa lugar na ito sapagkat susunugin ng Diyos ang lahat ng tao na bubuhay dito. So mga minamahal, sabi ng ating nabasa sa verse 17, mga minamahal, balik lang po mga kapatid sa IT. Ang sabi ng verse 17, when they have brought them forth abroad, that he said, escape for thy life.
Iligtas niyo ang inyong sarili. Look not behind, huwag kayong lumingon. Neither stay thou in all the plain, o manatili sa kapatagan. Kumalagim kayo, sa Bisaya ba, umalis kayo, pumunta kayo sa bundok. Baka kayo rin ay masunog. Amen. So ito ang utos ng mga anghel, utos ng Diyos. Huwag lumingon. Huwag lumingon. Subalit ang asawa ni Lot, ang sabi po ng Biblia sa verse 26, mga minamahal, but his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon. Lumingon, mga minamahal, at siya'y naging aliging asin. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa ating nabasa, remember Lot's wife. Ibig sabihin, the tragic error of Lot's wife, mga minamahal, sabi po ng Biblia, was to place her affection unto the earthly things rather than, mga minamahal, upon heavenly one. Amen. So ito ang kasalanan niya. Ulitin ko, ang kasalanan ng asawa ni Lot, na mga minamahal, ang kanyang puso nasa sanlibutan. Amen. Praise the Lord. So she turned back, mga minamahal. She turned back, sabi po ng banal na kasulatan, because, mga minamahal, her heart was in Sodom. So ang ating mahal na Panginoon ay nagbigay sa atin ng warning. Sabi po ng Biblia, remember Lot's wife. Every believer, lahat ng mananampalataya, should ask, mga minamahal, is in their heart, mga minamahal, sila'y magtatanong sa kanilang mga sarili, sa kanilang puso, mga minamahal, my heart, yung tinatawag na more attached to earthly things than to Jesus, to hope of His coming. Ibig sabihin, mga minamahal, ang bawat mananampalataya ngayon ay magtatanong sa ating sarili. Ikaw ang magtatanong sa iyong sarili. Tayong lahat, tatanungin natin ang ating sarili, na ang ating bang puso ay mas pinahigitan niya ang mga bagay sa daigdig na ito? O, mga minamahal, sa mga bagay na ating tatanggapin sa ating mahal na Panginoon? Ito mo, mga minamahal, ay warning ng Diyos sa bawat isa sa atin sa panahon ngayon. Sabi ko nga po, mga minamahal, tayo po ay patakas na sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, save yourselves from this crooked, perverse, untoward, and faithless generation. Iligtas natin ang ating sarili sa panahong ito. Ang ililigtas mo, ang iyong sarili. Ulitin ko po, ang ating mahal na Panginoon ang nagsabi, our dearest Jesus and the apostles emphasizes that the word was, maminamal, we live is, maminamal, is the crooked and perverse generation. Ang daigdig na ating kinalalagyan ngayon, mga minamahal, ito'y sinabi ng Biblia na hiwi, liko, baliko ng henerasyon, never see man. So ang sabi ng Biblia, iligtas natin ang ating sarili sa hiwi ng henerasyon na ito. Ang ating Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. At ang warning ng Diyos sa bawat isa atin, huwag kang lilingon. Ayaw mong lingi, ever see man. Huwag na tayong lumingon. There is no time for us to turn back, ever see man. Malayo na ang ating narating. 20 years ka na naglingkod sa Diyos. Kung just imagine na tiis mo ang 20 taon sa paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at kakaunting oras, panahon na lamang, at lilingon ka pa sa sanlibutan, sayang ang 20 taon, 30 taon ninyong pagkakilala, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sayang ang mga ginugol nating oras, sayang ang ginugol ninyong panahon, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Kumbinsido tayo, mga minamahal, nandito ang Diyos. Kumbinsido tayo, mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos na sa atin. Ano bang panahon? Meron bang panahon, mga minamahal, na tayo lilingon sa sanlibutan? Meron pa bang panahon na babalikan mo ang bisyo? Meron bang panahon, babalikin mo ang paninigarilyo, ang pag-inom ng alak? Meron pa bang panahon, mga minamahal, babalikan mo ang kasalanan? Wala nang panahon. Huwag na tayong lumingon. Tuloy-tuloy tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yun po ay warning sa ating mga kapatid
na sinabi ng Biblia, huwag kayong lumingon. Huwag tayong lilingon, mga minamahal, ibig sabihin, walang taong humawak sa araro. Ang lilingon ay karapat-dapat sa karya ng Diyos. Sabi ng mabait na Diyos, walang taong umawak sa araro na lumingon ay karapat-dapat sa karya ng Diyos. Huwag tayong lilingon. Aking maalala nung ako'y baguhan pang mananampalataya, mga minamahal, mismo ang Diyos sa akin nagbigay ng panaginip dahil gusto kong umuwi sa amin. Mga minamahal, na naginip ako, mga minamahal, sa aking panaginip, ako'y nag-aararo. Meron kaming bukid, mga minamahal, meron kaming lupa na sinasaka noon. Mga minamahal, iniwan ng aking ama. Mga minamahal, sinasaka namin yun, kaya marunong ako mag-araro. Yung nag-aararo ka, mga minamahal, pagkatapos sa aking panaginip, ako'y nag-aararo, iniwan ko yung araro, umuwi ako sa amin, umuwi ako sa aming bahay, hinalikan ko yung aking mama, niyakap ko yung aking mama, at bumalik ako sa pag-aararo. Pagdating, paghawak ko sa araro, hindi na pwede maging, hindi na pwede. At merong boses galing sa langit, disqualified. Hindi ko maintindihan anong ibig sabihin ng aking panaginip, ng aking mabasa ang banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, walang taong umawak sa araro, ang lumingon ay karapat-dapat sa karya ng Diyos. Ever see, amen? Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ngayon ay nag-aararo. Dahil another image of a Christian is like a farmer. Tayo yung nag-aararo, mga minamahal. Ibig sabihin, tayo nag-aararo, ibig sabihin, wala na panahon para tayo lumingon. Huwag lumingon. Ibig sabihin, huwag mo nang lingunan ang kasalanan, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Binigyan tayo ng dakilang Diyos ng pribilehiyo, dakilang pagpapala na tayo po'y maglingkod, makakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya wala nang lingunan ng paglilingkod sa Diyos. Bakit po, mga kapatid? Dahil sabi ng Biblia, from the book of Ezekiel, chapter 3, verse 18 up to 21, kindly mo ay ipalihog. Sabi po ng Biblia, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him that warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man that turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous is not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned, also thou hast delivered thy soul. Kindly. Ezekiel, Kabanatang 3, ang talatay 21. Gayon may kung ang iyong pinagpaunahan, ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala. Siya ay hindi magkakasala, siya ay walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya'y naikayat at inyong iniligtas ang inyong kaluluwa. At ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at sinabi niya sa akin, bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan, at dooy makikipag-usap ako sa iyo. Amen. Everybody Amen. shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Ito pong maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay naglagay ng watchman. Ever say amen? Sa panahon ni Ezekiel, siya ang nagbibigyan ng watchman ng bansang Israel sa panahon ni Ezekiel. At ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, kapag pinangaralan mo, binigyan mo ng warning ang isang tao, at siya'y magpatuloy sa kanyang paggawa ng masama, mapapahamak siya'y mamamatay, subalit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Subalit kapag hindi ka nagbigay ng warning sa tao, mga minamahal, at siya'y mapahamak, sisingilan ng Diyos ang kanyang dugo sa iyong kamay. Ganon din sa iglesia. I want to say, praise the Lord. Kaya hindi basta-basta maging mga ngaral, hindi pinangarap na maging pastor, hindi pinangarap maging preacher. Napakahirap na tungkulin, mga minamahal, sapagkat
Hindi mo ikompromiso ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka, magbibigay ka ng warning sa lahat. Bibigyan mo ng paalala ang lahat ng kapatiran, ang lahat ng tao, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Lahat sila'y bibigyan mo ng warning na huwag silang magpatuloy sa paggawa ng masama sapagkat sila'y mapapahamak. Everybody say, praise the Lord. At kung sila'y makinig, mga minamahal, maliligtas ang kanilang kaluluwa at iniligtas mo rin ang iyong kaluluwa. Subalit kapag nakita mo gumagawa ng masama at tinikom mo ang iyong bibig, hindi ka nagbigay ng warning para sila'y magsisi at manumbalik sa Diyos at magbabalik loob sa mahal na Panginoon, sisingilan mo ba sila'y mapapahamak at maging ang kanilang dugo ay sisingilin ng Diyos sa iyong kamay. Everybody say, praise the Lord. So hindi basta-basta mga minamahalang tungkulin ng isang mga ngaral ng salita ng Diyos. Ipangaral without any compromising. May makain ka, wala kang makain, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi pwede mga minamahal, dahil mayaman, hindi mo sila bigyan ng warning. Ikaw ang mananagot sa kanilang kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Kaya dito mga minamahal, hindi pinangarap maging preacher. Ako mas maigip, kahit 3 piraso lang yung kapatiran, okay lang sa akin. Everybody say amen. Habang lumalaki ang church, lumalaki ang gawain, iba't ibang problema ang inaharap, iba't ibang problema ang sinasagubang mga minamahal. Everybody say amen. Kaya hindi pwedeng ikompromiso ang salita ng Diyos. What is truth for God is truth. Everybody say amen. Kung ano ang totoo sa Diyos, yun ang totoo. Yun po ang kailangan natin para tayo makalaya. Upang tayo po yung mga minamahal makalaya sa ating mga kahinaan. Hindi pwede yung mga minamahal balik-balik sa pag-iinom, balik-balik sa paninigarilyo, balik-balik sa bisyo. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pwede, mga minamahal. Tayo ay nasa buong katotohanan. Amen. Bibigyan ng warning para hindi mapahamak. Kung hindi makinig, patuloy, wala ka ng pananagutan, nasa kanila na yun. Everybody say amen. Hindi na namin tulubagon, wala na sa amin ang responsibilidad. Because bagamat binigay ng warning, nagbigay ng babala, na tayo pa'y magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal, walang akit sa langit na hindi banal. Everybody shout, praise the Lord. Ang gusto ng Diyos, linisin natin ang ating sarili, linisin natin ang ating buhay, magpakabanal tayo para tayo maging karapat-dapat pagpasok sa karya ng Diyos, mga minamahal. Kapag ikay lumingon sa liputan, mga minasabi ng Biblia, huwag kayong lumingon. Ibig sabihin, wala nang panahon para tayo lumingon sa kasalanan. Wala nang panahon pa, mabuhay ka sa kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Wala nang panahon para tayo mag-inom ng alak. Walang panahon para tayo manigarilyo. Walang panahon tayo magbabae, magsugal. Tayo po'y mga pagpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag hindi makinig, wala nang pananagutan ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang importante, tayo sumunod sapagkat hindi basta-basta itong iglesia. Dahil sabi ng Biblia, beware the goodness and the severity of God. From the book of Romans chapter 11 verse 22. Roma, kabanatang 11, ang talatay 22. Masdan mo ang kabutihan at ang kabaksikan ng Diyos. Ang kabaksikan ay mga hulog, dadapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ikaw naman ay puputulin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, behold, therefore the goodness and the severity of God. On them which fell severity, but toward the goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. Ito pong ay grave warning. Everybody say amen. This is a grave warning of beloved fall. Sabi niya banal na kasulatan. First, it is a possibility exists that anyone or everyone, mga minamahal, will be cast away or cut off if they will not continue to the godly standards of, written in the New Testament. Everybody say amen.
Though if the Lord our God is spared not the angels, if the Lord our God is spared not, mga minamahal, the old world during the days of Noah and during the days of Lot, mga minamahal, during the days of Israel, God will not spare you ever amen. Hindi ka panginginayangan ng Diyos kapag matigas ang ulo mo ever amen. Kung ang mga anghel na nagkasala, binulit sa kalaliman sa impyerno, ang unang sanlibutan, inagos, binaha, pinatay ng Diyos dahil sa pamamagitan ng baha, gayon din sa panahon sa Sodoma, Gomora, ganon din sa panahon ng mga Israelita, ganon din sa ating panahon ngayon. So every believer must be pure, ever amen, and putting in their mind the goodness and the severity of God, to work out their salvation with fear and trembling. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Ever amen. Paglingkod, ipagtrabaho ang kaligtasan na may takot at panginginig, mga minamahal. Iyan ang sabi ng Biblia, kung ang mga anghel, kung ang mga manulunda, wala pa sa iluha sa Ginoo, gibulit, gihulog sila sa ilalim ng impyerno. At gayon din sa panahon sa Sodoma, Gomora, ganon din ang lahat ng mananampalataya. Kaya lahat ng mananampalataya magkaroon ng takot. Ever amen. Magkaroon ng takot, mga minamahal, na hindi ito basta-basta ang ating paglilingkod sa Diyos. Ever amen. Hindi pwede, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, Romans chapter 8 verse 13, kindly. Roma Kabanatang 8, ang talatay 13. Sabagat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mangangamatay kayo, datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawang laman, ay mga bubuhay kayo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. For if you live after the flesh, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, ye shall die. If you live in a immorality ways, mga minamahal, you shall die, sabi ng Biblia. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Everybody say amen. For carnally minded is death, but spiritually minded is life. Everybody say amen. Ang laman ay magbubunga ng kamatayan. Ibig sabihin, laman, ibig sabihin ng worldly o yung tatawag na laman, yung carnal, yung mga lahat ng masamang gawain, paninigarilyo, pagsusugal, pambababae, pag-commit ng adultery, lesbian passion, homosexuality, immorality, everybody say amen. Lahat po yan, mga minamahal, ay bunga ng laman. At ang sabi ng Biblia, if you live after the flesh, ye shall die. Everybody say amen. Kung tayo mabubuhay sa laman, tayo mamamatay. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Kung tayo nabubuhay sa Espiritu, papatayin ng Espiritu yung laman, tayo'y mabubuhay. Everybody say praise the Lord. So ulitin ko po, mga minamahal, ito ay warning. Huwag tayong lilingon. Wala ng panahon. Huwag nating aksayahin yung oras, yung panahon. Lahat ng bunga ng kasalanan ay kamatayan, ever amen. Aaniin mo ang gawa ng laman. Aaniin mo ang kasalanan. Lahat ng gagawin mong kasalanan, aaniin mo yan. Kaya sabi ng Biblia, whatsoever you sow, you shall reap, ever amen. Ano man itinanim mo, aaniin mo. Kaya sa atin, magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever amen. Huwag nang lilingon, magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon at wala nang oras na tayo lumingon sa libutan. Awakan natin ang kaligtasan, ipagtrabaho natin ito na may takot at panginginig. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Habang tayo mahawit, minamahal ating Holy Supper, iniling ko pong lahat, tayo magkaisa, dumalangin sa mabait na Diyos, habang magtitake tayo ng Holy Supper, umahawit muna tayo sa mahal ng Panginoon, ihanda natin ating mga puso. Sa oras nito, sabi ng Biblia,
Tayo po'y dadako sa sagradong gawain sa ating Holy Supper, mga minamahal. Subalit kung meron po tayong mga bisita, huwag po kayong mahiya sa ating mga visitors. Huwag po kayong mahiya, pwede po kayong lumapit sa harap at tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong maawit sa mabait na Diyos. Praise the Lord. Umawit muna tayo ng isang awit para sa ating mga bisita na rito. Praise the Lord. Lahat po ng ating mga bisita. Praise the Lord. Nang labay Igsay mong kinabuhi, Yesu. Magdumala sa kinabuhi mo. Salamat ang kasayo sa gihandog sa talamo, sa kasing-kasing mo si Jesus at lagi kayo. Sa iyong pananaw, lumalapay lamang tutukin si Jesus na nagtubos ng imo sa krus. Ang pulong niya itisog sa duga. Sa kinabuhi mo, salamat ang nasayo sa gihandog sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus at lagi kayo. Lagi kayo si Jesus kayo, na magdumala sa kinabuhi mo. Salamat ang nasayo sa gihandog sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus at lagi kayo. Sa kasing-kasing mo si Jesus at lagi kayo. Sa kasing-kasing mo si Jesus kayo. Amen. Dilig mo ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Para sa among mga minahal ang mga bisita, importante ang atong kalag. Wala na ipinakalabing importante nga atong gibatunan, kundi ang atong mga kalag. Amen. Unya nagingon ng Biblia, kung sa may kapuslanan, kumangkon nato ang bahandi sa tibok kalibutan, apan mapildi ang atong kalag. Ang atong kalag walay sa makabili, mga igsoon. Bililhon ang imong kalag. Importante ang atong kalag. Ang tao dunay kalag, kining atong physical lang kininalawas. Kung kiwaon ta sa Ginoo, mamatay kining physical, ilubong madunot. Ang imong espiritu mabalik sa Dios, apan ang imong kalag adunay padulngan, langit or impyerno. Busa maniguro kita sa atong kaluwasan nga di kita mapildi, mga minamahal, di malaglag ang atong kalag. Ang impyerno, lugar kini sa kasakit, hangtod sa hantunan, mga minamahal, dili matiyaw-tiyawan, mga minamahal. Busa kinanglan nato ang Ginoo, walay laing solusyon kundili ang atong
pag-alagad sa Diyos. Amen. So doon ay reklamento sa kaluwasan. There are 4 requirements of the gospel of salvation. Una, pagtuo sa Diyos. Pagtuo sa Diyos. Ikadua, paginulsol sa atong mga sala. Ang tanan nakasala o nakabsan sa imaya sa Diyos. Ang bayad sa sala, kamatayon. Busa ang Ginoo nagpakatao diri sa kalibutan para lukaton kita sa atong mga sala. Ang kinanglan nato mo ang pagdawat kaniya ug ang pagalagad sa Dios. Ikatulo ang bautismo sa tubig aron maugasan ng inyong sala. Kinang ang bautismohan dili bata kanang mga masusubah dili. Ang bautismohan kita nga dunay saktong panguna-una. Ang bautismo paghugas sa atong sala. Ang Ginoo nagpabautismo siya at sa edad na 30 anyos. Og dito gibautismohan siya sa suba sa Jordan ni Juan Bautista. Ingon si Juan Bautista, di ko kinahanglan mo bautismo na kanimo, ikaw ang mabautismo nako. Ingon sa Ginoo, buhaton na to kini sa pagbuhat alang sa tibok pagkamatarong. Kining bautismo, pagbuhat kini sa pagkamatarong. Maugasan ang atong sala. O gingon sa Biblia, madawat ninyo ang balaang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo ay selyo. Ang isang sa kabutang, kung walay selyo, dili dawaton. If seal is broken, do not accept, sabi nga mga minamahal. If seal is broken. Ingon ana, ang tao kinanglan do not ay selyo. Mao ang balang Espiritu Santo. Pag-abot sa adlaw, di mangutana ang Ginoo kung sa inyong reliyon. Ang pangutana, tanawon sa Dios kung anakay Espiritu sa Dios. Amen. So, tinaw kayong Biblia, kung mga lagad kamo sa Dios, panalanginan kamo sa Ginoo. Ang Dios magipag-fellowship nimo adlaw-adlaw na ang Ginoo malipayon ka na kay kalinaw na ang bungay sa Espiritu Santo na kay kasiguruhan si kinabuhing walay katapusan. Amen. Ako kamong giyangyo uban sa pagpaubo sa atong kaugalingon, atong ibayo nga atong kamot o kilitok kini mga pagampo. Isunod ka po sa pagampo. Ilitok kini mga pulong Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Karong adlaw Ginoo niya ako sa imong atubangan. Akong isurrender ng akong kinabuhi. Ginadawat ko ikaw, akong manluluwas. Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Karong adlaw Ginoo, alagaran kita antod sa imong pagbalik. Panalanginan ko Ginoo, ug isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi uban sa akong pamilya sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Magampo kami para ninyo. Langitong Amahan, salamat po Diyos. Sanang midawat kanimo ning oras. Ginoo, panalanginan sila o Diyos. Ning adlaw Ginoo dugang ilang pagtuo Ginoo aron sila makalahutay sa pag-alagad kanimo. Panalanginan sila sukad ning adlaw. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi sa unang pag-ampo sa among beloved Honorable Pastor Willis Adalmeda. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. Balik ka mo sa inyong lingkuranan. Kung gusto mong bautismo, doon ay sinina nga pagabason. Di mabasa ang inyong sinina. Palapakan nato ang Ginoo. Niya kita karon sa sagradong bulahaton maigsoon. Tayo po'y dadako sa sagradong gawain ang pag-alala sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Mula 2,000 years ago, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon bago siya binayubay sa krus ng Kalbaryo, kasama ng kanyang mga apostoles, sila yung mga minamahal ay nagkaroon ng tinatawag na banal na hapunan. Ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Gagawin natin ito ngayon sa pag-aalala sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na tayo inibig ng mahal na Panginoon. Habang isinasagawa natin ito, bulay-bulayin natin gaano tayo kamahal ng Diyos. Gaano tayo inibig ng mahal na Panginoon. Gaano tayo kakabuti ng Diyos sa bawat sa atin. Tayo hindi karapat-dapat subalit tinawag tayo ng mahal na Panginoon. Samantalahin natin habang nasa ating kalagitnaan ng banal na presensya. Umawit tayo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ihanda natin ang ating mga puso. Hallelujah. Kanin mo ang tinapay ng buhay. Yes, amen. Hallelujah.
At minsan na ba, mga minamahal, tayo dadudulog sa mabait na Diyos, sa tempting na dalangin, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, sa tuwing gawin natin ito, mga minamahal, ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tayo po'y dadako sa banal na hapunan, sabi po ng Biblia, saliksikin ng bawat isang kanilang mga puso, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon saan tayo nagkulang. Minsan ipinagkakanulo natin ng Diyos sa ating mga kahinaan, ipinagkakanulo natin ng Diyos, kagaya ni Pedro, ipinagkanulo niya ang mabait na Diyos. Minsan tayo ipinagkakanulo natin ng Diyos sa ating mga kahinaan. Pagsisihan po natin sa oras na ito upang tayo maging karapat-dapat sa pagsalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Magsisi po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. 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 Dakilan namin, Ama Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat sa unang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na Pastor Melisla Dalmeda. Amang banal na rito kami sa sagradong gawain sa pag-aalala sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit bago pong lahat, kaming lahat ay nagpapakumbabang loob, humingi ng habag at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Minsan ang papatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kahinaan. Ano man merong nasa aming puso, galit, puot. O Diyos, patawarin mo kami, saliksikin mo ang aming mga puso. Ano man kahinaan na may pagbigyan, patawarin mo kami, O Diyos. Gawin mo kami karapat-dapat sa oras na ito. Mahabag ka sa amin, mahal na Panginoon. Sinabi mo kung aming kumpisal ang aming mga kasalanan, ikay tapat at banal na Diyos, na patawarin kami sa aming mga kasalanan. Kabagan mo ang bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah. 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 Kunin natin ang tinapay ng ubas. Ito'y simbolo ng katawan ng ating mabait na Diyos na bayabay sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ng Biblia, and we are given thanks, he break it and said, take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Ating kainin, mga minamahal. Ating kunin ang katas ng ubas. Ito'y simbolo ng dugo ng ating mabait na Diyos na umagos sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ng Biblia, at the same time also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament of my blood. This do ye as of drink it in remembrance of me. Ating inamin mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We need you, Lord, hallelujah. We need the presence of God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Awitin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Purify my heart. Sige, kindly. Hallelujah.
mahal na Panginoon. Tayo po natin magkaisang lumulog sa ating mga pangangailangan sa oras na ito, mga minamahal. Tayo po lahat ay magsumamo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa bawat pangangailangan ng bawat isa na rito. Hallelujah. Hallelujah, tayo magkaisang manalangin. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, narito kaming lahat na nagluhod no Diyos, aming ng tawad sa aming mga kasalanan. Kabagan mo't patawarin kami sa aming mga pagkukulangan naman nasa puso na isip. Ikilos na hindi kaya-aya, igawad mo yung habag kapatawaran. Ang dalayan ko, pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak sa oras na ito. Abutin mo ang pangangailangan, datasin mo ang mga problema, palakasin mo ang nanilapaypay, ibalik mo ang mga nalamig, mga backslider, revive mo sila. Palakasin mo ang bawat isa sa amin, pagpalain mo ang aming mga loved ones. Tawagin mo na mapit maglingkod sa iyo, pagalingin mo lahat na may karamdaman. Ingatan mo sila sa araw-araw, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga transaksyon, sa kanilang mga pre-request. O Diyos, abutin mo, O Diyos, sa mga malang kaparaanan. Dalayan ko, pagpalain mo sila, patatagin, palayain sa mga kainaan, sa mga bisyo, mga gawa ng kaaway. Pagpalain mo po kami lahat sa lahat ng bagay, financial, material, lalo tigit sa spiritual, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Maminamali pa itong kamay sa inyong ulo. Sige po. Ipandong yung kamot sa inyong ulo, maminamahal, ang pikas sa parte sa inyong lawas, kung na mo'y pagkakipamati sa inyong lawas, atong badlungon sa ngalan sa Ginoo, mga problema. Sige po, langit ng amahan sa ngalan mo, Ginoong Hesus, ning oras sa Ginoo, sa unang pag-ampo, sa mga beloved Honorable Pastor, ang magigamit ang imong gamhan ng ngalan, O Diyos, mga laki ng Hesus, ang magibadlungan tanang buhat sa kaaway, in the mighty name of Jesus, infirmities, sickness, and diseases, demons of problems, demons of vices, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, pain, glory, wickedness, cast out from us, unfaithfulness, cast out, materialism, carnality, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, problem be solved, vices began, demons of vices, we command you to cast out lesbianism, homosexuality, we command you to cast out in the name of Jesus. Be healed and be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid, at bilang pasalamat sa ating dakilang Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, maminamahal sa langit, ang mga tao sumisigaw ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. So dito pa lang, sumigaw na tayo ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Amen. So sabay lokso, maminamahal, para tumakas yung mga karamdaman, mga problema, mga kainaan. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. God bless you po. At tayo po makabalik sa ating mga upuan sa panandalian. Sa ating announcement, meron po tayong practice sa ating beloved adults choir after po ng service. So meron po practice ang ating beloved adults choir after the service. Para sa mga bisita, meron po tayong baptism, meron po tayong bautismo sa tubig, maminang libre, walang bayad. Meron po damit na isusuot para hindi mabasaan yung mga damit. Sandali lang po yun. Ilubog kayo sa tubig. Ito'y importante para maugasan yung ating kasalanan. Amen. Importante ang bautismo para uwi kayong lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At purihin ng Diyos sa ating pananambahan, Miyerkules, araw po ng Miyerkules, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, araw ng Biyernes, alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Tayo po manalangin sa ating special offering. Kaya ni Badelar. Praise the Lord. Special offering mo na. God bless you, brother. Nalangin po ito siya na pagpigay sa ito siya. Labing taglang pagpala mga Diyos, magpangin sa lahat sa pangalan ng Panginoon. Maraming salamat po nga sa hapon ito, sa alasang patuloy pa ito mong malapangin. Narito po kami sa pagpigay sa special offering mga Panginoon para sa mga sa kaluon lang sa umbrang nagawain mga Panginoon. Ikaw po siya magpala sa mga kapatiran na kataas ang kamay, may nakipag-ibig siya mga gawain mga Panginoon. Ibalik mo sa libo-libo kapisis, pagpapalang mga Panginoon sa mga financial, physical, lalong Jesus, spiritual, sa kapatiran na is magiging wala po siya may dahil sa walang malapangin patuloy kami dumadalang bigay sa pagkitaan ng gusto na ayon sa ko. Aron sa po lang sila po yung makabigay, magkatanggap pagpapalan mo sa pagpalain kong lahat sa apong ito sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. God bless you po. At meron po tayong announcement po. Meron po tayong child dedication. After po ng ating gawain, closing prayer. Ang baby na si Baby Kate Amber Malasa. Ang niya pong mama, ating beloved Sir Baby Lou Openya Malasa.
at ating beloved Brother Garisaldi Malasa. Mga sponsors mo, beloved Brother Edwin Aragones, beloved Brother Danilo Awit, ating beloved Sister Teresa Opeña, and ating beloved Anita Chua. Sila po mga sponsors. Pagkatapos po ng ating closing prayer, i-bless po natin yung baby. Praise the Lord. Tayo muna po lahat ay dadako sa ating closing prayer. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay tatapos sa magitan ng panalangin ating beloved Brother Asur sa ating pong paghiwa-hiwalay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Tayo pong lahat tumayo, mga minamahal, sa ating temporaryong paghiwalay-walay. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Diyos, pagpalang Ama, Banal, Mahal Pang Jesus. Maraming salamat, Lord, sa aming natapos na gawain, Mahal Pang Jesus. Sa awitin ng makalangit, Mahal Pang Jesus, sa joyful song, solemn song, awitin ng mga cherubim choir, mga youth choir, children's choir, adults choir, pioneers choir. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Lord, salamat sa mga patotoo na mga aming mga kapatiran namin pakinggan, Mahal Pang Jesus. Maraming salamat, Lord, sa ebanghelyo ng kaligtasan naming napakinggan na dinala po ng aming ordained preacher. Maraming salamat sa mga kapatiran namin narito, Mahal Pang Jesus. Panalangin po namin na pag-ingatan po ang bawat isa sa aming pagsakay hanggang sa pag-uwi namin sa aming tahanan, Mahal Pang Jesus. At ibalik po kami sa araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Hanggang sa iyong pagbabalik, Mahal Panginoon, pangawakan mo kami, Mahal Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, hallelujah, praise the Lord. Sa unang panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida na ginamit mo para sa aming kaligtasan. Mahal Pang Jesus, amin pong sinasabay lahat ng mga gawang kaway sa aming pag-uwi. Hallelujah, kasaw in Jesus' name, amen, praise the Lord. Amen. God bless you po. We love in the Lord. But our dearest Jesus loves you po.